Nandito ako ito for some shopping ngayon, kung saan sa napili at itinulong ang ating pamilya. Samantala, sa layunin upang madagdagan ang kaalaman niya sa panggagamot, Dr. Jose Rizal ay nagtungo sa Alemanya. Ano nga ba ang naging buhay niya habang siya ay nasa Alemanya? Narito, panoorin. Noong tagsibol ng 1886, ay nabighani si Rizal sa isang bulaklak sa may pangpang ng ilog Neckar. Ang tagsibol at ang pagkabighani niya sa bulaklak na ito ay nagpaalala sa kanya ng kanyang hardin sa Calamba. At dahil sa pangungulila, ay naisulat niya ang tulang Alas Flores del Heidelberg o para sa mga bulaklak ng Heidelberg noong Abril 22, 1886. Lohista kay Dr. Weckert ay lumisan siya mula Paris patungong Alemanya. Pebrero 1, 1886, paglisan ni Rizal sa Paris patungong Alemanya. Dinalawang iba't ibang bayan hanggang sa Alemanya. Noong Pebrero 3, 1886, ang pagdating ni Rizal sa Heidelberg, kilala sa matandang universidad at magandang kapaligiran. Tumigil si Rizal sa isang paupahan sa Heidelberg, kung saan kasama niya ang estudyante na nag-aaral ng batas. Dahil sa nakita nilang kagalingan ni Rizal sa paglalaro ng ahedres o chess, ay ginawa siya manlalaro ng samahan ng mga manlalaro ng ahedres. Di rin nagtagal ay lumipat si Rizal ng tinitirahan, malapit sa Universidad ng Heidelberg. Sa ilalim ng pamamahala ng Dr. Otto Becker, nagtrabaho si Rizal sa loob ng ospital ng mga mata ng universidad. Tuwing Sabado at Linggo, ay binibisita naman ni Rizal ang magagandang tanawin sa Heidelberg. Dito niya napuna ang paggalang ng mga Alemang Protestante at Katoliko sa ekumenismo, dahil na rin sa isang simbahan sa bayan kung saan kalahati nito ay ginagamit ng mga Katoliko at ang kalahati ay sa mga Protestante. Si Pastor Olmer, isang Protestanteng pastor, ay naging mabuting kaibigan ni Rizal, kung saan siya ay nakituloy ng 3 buwan nang siya ay pumunta sa Wilhelmsfield, malapit lang sa Heidelberg. Naging masaya ang paninirahan ni Rizal sa Wilhelmsfield, kaya naman sa kanyang paglisan ay nalungkot ito. Hunyo 25, 1886, lumisan si Rizal sa Wilhelmsfield. Pagbalik sa Heidelberg, kinabukasan ay sinulatan niya agad ang pastor para magpasalamat. Mayo 29, 1887, sumulat si Rizal mula Munich kay Friedrich, anak ni Pastor Olmer. Hulyo 31, 1886, isinulat ni Rizal ang unang niyang liham sa wikang Aleman kay Professor Ferdinand Blumentritt, direktor ng Ateneo ng Lemeritz, Austria. Dito niya nalaman na interesado ang propesor sa wika ng mga Pilipino. Kalakip ng sulat at aklat ni Rizal sa wikang Pilipino ay ang aklat na pinamagatang aritmetika sa 2 wika, Espanyol at Tagalog, ng limbagan ng Universidad ng Santo Tomas noong 1868, na isinulat ni Rufino Baltasar Hernandez, katutubo ng Santa Cruz, Laguna. Humanga ang propesor kay Rizal, kaya binadalhan niya si Rizal ng 2 regalong libro, na siyang naging simula ng kanilang matalik na pagkakaibigan. Agosto 6, 1886, ipinagdiriwang ng Universidad ng Heidelberg ang 500 na taon nito. 3 araw ito bago ang kanyang pag-alis. Agosto 9, 1886, nilisan ni Rizal ang Heidelberg at naglagbay sa iba't ibang panig ng Alemanya hanggang sa marating niya ang Leipzig noong Agosto 1886. Dito niya nakilala sina Professor Friedrich Ratzel, bantog na mananalaysay, at si Dr. Hans Meyer, Alemang antropolohista. Sa Leipzig din niya naisalin ang William Tell ni Schiller mula sa wikang Aleman. Gayon din ang fairy tales ni Hans Christian Andersen sa Tagalog para sa kanyang mga pamangkin. Nanirahan siya dito ng 2.5 buwan, kung saan nagtrabaho siya at kumita din ng pera. October 29, 1886, umalis siya ng Leipzig papuntang Dresden. Dito naman niya nakilala si Dr. Adolf B. Meyer, direktor ng Museo ng Anthropological at Ethnological. Dito tumigil siya ng 2 araw at nakinig sa misa. Nobyembre 1, 1886, nilisan ni Rizal ang Dresden, papuntang Berlin. Sa Berlin niya nakilala si Dr. Fyodor Zagor, bantog na lalakbay at siyentipikong Aleman.
Hinangaan siya ni Rizal dahil sa sinulat niyang Travels in the Philippines noong nag-aaral pa lamang siya sa Maynila. Ipinakilala siya ni Dr. Fyodor Jagor kay Dr. Rudolf Virchow, bantog na antropolohista. Nakilala din niya si Dr. Joe West, kilalang Alemang heograpo. Nagtrabaho din siya sa klinika ni Dr. Karl Ernst Schweiger, bantog na Alemang optolohista. Naging miyembro si Rizal ng Samahang Anthropological at Samahang Geographical sa tulong na rekomendasyon ni Dr. Jagor at Dr. Meyer. Siya ang unang Pilipinong Asyano na nabigyan ng ganitong karangalan. Inanyayahan siya ni Dr. Virchow na magbigay ng panayam sa Samahang Etnograpiko ng Berlin. Bilang tugon, isinulat ni Rizal at binasa noong Abril 1887 ang Tagalasic Verkunst or Sining ng Metrikal na Tagalog. Buhay ni Rizal sa Berlin. Ang mga dahilan sa pagpunta ni Rizal sa Berlin ay ang mga sumusunod. Una, mapalawak ang kanyang kaalaman sa ophthalmolohiya. Pangalawa, mapaunlad ang kanyang pag-aaral sa mga agham at wika. Pangatlo, obserbahan ang kagalagayang politikal at ekonomikal ng bansang Alemanya. Ika-apat, nakipagkilala sa mga bantog na Alemang siyentipiko at iskolar. At panglima, mailathala ang kanyang nobelang No Limitangere. Marso 11, 1886, sumulat si Rizal sa kapatid niyang si Trinidad ukol sa kanyang respeto at pagtingin sa mga babaeng Aleman. Masipag, edukado at palakaibigan, hindi chismosa, magarpo at palaaway gaya ng mga babaeng Espanyol. Hindi sila partikular sa magarbong damit, ngunit sila ay maayos magdala ng damit. Pinayuhan niya si Trinidad na maging palaaral upang makuha ang respeto ng mga kalalakihan, gaya ng mga babaeng Aleman. Noong taglamig ng 1886,